getting the turnover. In the end, they turn it right. Reith with a dozen. Soto with the bucket from the Philippines. The pick, the roll. Harris slices the deep And he only knows, oh, that's the goal interference. off Tana to Soto, and again Got the rebound. Soto, a 3 attempts from him. goes in and pops it back in. Magandang araw mga Karim! Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang posibleng epekto kung si Kai Soto ay makapasok sa Miami Heat. Anong klaseng pagbabago ang maaaring dalhin ni Kai sa team? At paano ito makakaapekto sa kanyang karera at sa basketball scene ng Pilipinas? Kung interesado ka sa ganitong mga content, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. Tara, simulan na natin! Bago natin talakayin ang impact ng pagsali ni Kai sa Miami Heat, balikan muna natin ang kanyang journey. Si Kai Soto ay isang Filipino basketball player na may taas na 7 talampakan at 3 pulgada at unang nagpasikat sa mga international basketball leagues. Naglaro siya sa Australia para sa Adelaide 36ers at ngayon ay nasa Japan B-League at patuloy na nagpapakita ng impressive skills at potential. Pero paano kaya siya mag-fit sa Miami Heat? Alamin natin muna ang Miami Heat. Ang Miami Heat ay isa sa mga powerhouse teams sa NBA, kilala sa kanilang defense, discipline at culture na tinatawag nilang Heat culture. Pinangunahan ito ni Coach Erik Spoelstra at may mga players na tulad ni Jimmy Butler at Bam Adebayo. Ngayon, paano mag-fit si Kai Soto sa team na ito? Una, kailangan natin tingnan kung paano mag-fit si Kai sa existing roster ng Miami Heat. Sa ilalim ng leadership ni Jimmy Butler, naging matibay ang defense at solid ang kanilang rebounding. Kung papasok si Kai Soto, tiyak na magiging asset siya sa kanilang depensa. Ang laki at haba ng kanyang katawan ay magiging malaking tulong sa blocking shots at rebounding. Ang pagiging shot blocker ni Kai ay makakatulong sa Miami Heat na maging mas dominant sa loob ng paint. Isa pa, makikita natin na si Kai ay may consistent mid-range shot, kaya maaring magbigay siya ng offensive spacing para sa Heat. Kung makakapag-adjust siya sa NBA pace, tiyak na makakabuo siya ng magandang partnership kay Bam Adebayo sa ilalim. Ngayon, ang malaking tanong ay kung paano siya mag-fit sa kultura ng Miami Heat. Ang Heat ay kilala sa pagiging hardworking at physical sa court. Mahalaga sa kanila ang work ethic at tinitingnan nila ang character ng mga players. Si Kai bilang isang Filipino, may kakaibang energy at passion sa laro. Kaya may pagkakataon na magiging ideal siya sa Miami Heat. Makikita natin sa mga laro ni Kai sa Australia at Japan na may focus siya sa pagpapabuti at walang tigil sa pagsasanay. Kung magpapatuloy siya ng ganitong mindset, tiyak na magiging natural fit siya sa Heat culture. Ngayon, let's talk about his potential role sa team. Kung papasok si Kai sa Miami Heat, magiging starting player ba siya o sixth man? Sa ngayon, si Bam Adebayo ang primary center ng team pero may posibilidad na ang malaking katawan ni Kai ay magbigay ng backup sa ilalim. Maaaring maging center si Kai sa mga pagkakataon na kailangan ng more rim protection. At si Bam Adebayo naman ang magiging power forward sa mga smaller lineups. Ang versatility ni Kai sa offensive at defensive ends ay makakatulong sa Heat na maging mas flexible sa kanilang rotations. Ang isa pang aspeto ay kung paano magiging epekto ni Kai sa dynamics ng team. Sa Miami Heat, mahalaga ang chemistry at communication. Kung magsasama sila ni Jimmy Butler at Bam Adebayo, dapat matutunan ni Kai kung paano mag-adjust sa kanilang system. Si Butler, bilang leader, ay nagbibigay ng intensity at focus sa team. At si Kai ay kailangang maging agresibo at handa sa anumang hamon. Gayon din, si Bam Adebayo ang magiging mentor ni Kai. As isa sa top center sa liga, malaki ang maitutulong ni Bam kay Kai, lalo na sa pagpapabuti ng kanyang skills sa NBA level. Ang long-term impact ng pagiging bahagi ni Kai Soto ng Miami Heat ay depende sa kanyang development. Kung magtutuloy-tuloy ang kanyang improvement at makakapag-adjust siya sa bilis at physicality ng NBA, maaaring maging future cornerstone player siya ng Miami Heat.
malaki ang posibilidad na makakapag-contribute siya sa isang championship contending team kung magpapakita siya ng consistency. Kaya mga Karim, ano sa tingin nyo? Ano ang magiging epekto ng pagpasok ni Kai Sotto sa Miami Heat? Makakaya kaya niyang mag-adjust sa NBA at maging asset sa team? Comment nyo lang sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Salamat sa inyong panonood mga ka-hoopers. Baka pwede nyong i-like ang video na ito at mag-subscribe na rin para sa mga bagong updates. Hit the notification bell para malaman nyo agad ang mga bagong videos. Maraming salamat!